Ikawalong kabanata ng Violets Are Blue. Katanghaliang tapat na pero hindi pa rin makapag-concentrate si Michelle sa trabaho. Pamaya-maya'y natitigilan siya. Titingin sa kawalan. Mapapangiti ng ngiting tila sa isang nangangarap ng gising. Siyempre nakalata si Tanya na ngayon ay opisyal na ang posisyon bilang PA ng President at General Manager ng RMI. Mukhang maganda ang gising mo kanina, ma'am. Tanong ni Tanya. May sinabi ka ba, Tanya? Tanong din ni Michelle. Inulit ni Tanya ang sinabi. Sabi ni Michelle, siguro, but I had an interesting evening last night. Ngumiti si Tanya, nanunukso, ngunit may pailalim na pananantya. Nito, kaya ba parang preoccupied ka ngayon, ma'am? Nakakaintriga kung ano ang interesting evening mo. Inilahad ni Michelle ang isang palad. Come on, niya sa PA niya. Akin na yung documents na pinapipirmahan mo. Kanina mo pa yan gustong dalhin sa kabilang department, hindi ba? And never mind about my rather unusual evening last night. Nakangiti rin si Michelle. Sa loob-loob ni Tanya, talagang maganda ang mood ng boss. Kung hindi, malamang siya nitong sinita sa pagbanggit kahit padaplis sa personal nitong buhay. Paglabas ni Tanya sa private office, kaagad na naglaho ang ngiti nito. Ang humalili doon ay ngit-ngit na ekspresyon. Alam ng PA na sa lumipas na maraming linggo, hindi na umuuwi si Gilbert sa kondo. Doon iyon naglalagi sa bahay sa Executive Village. Kapiling ang malandi pa lang si Michelle. Nagngalit ang mga bagang ni Tanya. Babae rin siya. Iyong nahuli niyang kakaibang pagtanga at pagngiti ni Michelle sa kawalan. Isa lang ang ibig sabihin yon. Napatikman na rin ito ni Gilbert ng bagay na eksperto niyong gawin. Mali si Tanya. Hindi si Gilbert ang nagpatikim kay Michelle. Ang kabaligtaran yun ang nangyari kagabi. Si Michelle ang nagpatikim kay Gilbert ng bagay na hindi siguro nito akalaing daranasin. Ngunit kagabi ay hindi makangiti si Michelle o si Gilbert. Ang totoo, kapwa sila seryoso. Pagkakain ng hapunan, iginiit ng binata na muli nilang diskusyonin ang mga bahagi ng project proposal na kailangang baguhin. Alanganin si Michelle. Marami siyang ibang pinagkakaabalahan sa kumpanya. Pag-areglo ng ilang saliwang hakbang na ginawa niya sa reorganization, bagong marketing gimmick sa launching ng pinakahuling disenyo ng mga paninda nila sa Rainbow Shops, pagpili ng dagdag na suppliers nila. Sa madaling salita, hindi pa niya ubrang panahunan ng gusto ang project proposal ni Gilbert. Sinikap ni Michelle na ipaliwanag iyon sa binata. Maayos naman ito iyong tinanggap. Naunawaan ni Gilbert na hindi pwedeng basta abandonahin na lang ng dalaga ang konsentrasyon sa negosyo para iukol sa project niya. In Michelle's mind, na-appreciate ng binata ang mabigat niyang responsibilidad sa iniwang kabuhayan ng kuya nito. And then it happened. Pagtindig ni Michelle sa mesa para itabi uli sa filing cabinet ang folder ng proposal ni Gilbert,
Siya rin pagtayo ng binata. Nagkatinginan sila. Matagal. At bago ma-realize ng dalaga kung bakit hinawakan siya nito sa magkabilang pisngi, naidampi na nito ang bibig sa kanyang mga labi. For a split second, naisip ni Michelle na, sige na nga, pagbibigyan niya ang konting halik ni Gilbert. Na maling desisyon ang konsintihin itong hagkan siya. Marunong humalik si Gilbert. Sinimulan niya iyon kay Michelle sa paraang tila napakagalang niya. Idinampi niya muna rito ang kanyang bibig, saka padampiring hinagkan-hagkan sa magkabilang pisngi. Nang hindi siya itinulak ng dalaga, binalikan niya ang mga labi nito. Sa puntong iyon, nakikiramdam lang si Michelle. Maya-maya lang, naramdaman ng dalaga na medyo pasiil na ang nakadamping bibig ni Gilbert. Nang bumaba ang mga kamay ng binata, payapos sa likod ni Michelle, unti-unti ring yumakap dito ang dalaga. Nang hawiin ni Gilbert ang mga labi ni Michelle at magbigay daan ito sa kamasuyong humaplos ang mga kamay ng binata sa baywang, maya-maya'y sa balakang ng dalaga. Ang intensyon ni Gilbert ay gisingin ang desire ni Michelle. Maraming ulit na niya iyong nagawa sa iba-ibang babae na sa umpisa'y papakipakipot pa. It worked each time. At sa loob-loob ng binata, kung nagtagumpay siya sa iba, bakit hindi rin kay Michelle? Obvious na may karanasan na ito. Kung hindi man sa kuya niya ay kay Edmond. Imposible namang naghawakan lang ng kamay sina Michelle at ang lalaking iyon. Nang madaling araw, natawagan niya ang mga iyon sa penthouse ng huli. Hindi aware si Michelle sa planong iyon ni Gilbert sa kanya. Oo, natangay siya sa eksperto nitong paghalik. Sa isang punto'y naramdaman niyang in-enjoy niya iyon. Ngunit nang sandali pa'y maramdaman ng dalaga na may bahagi si Gilbert na nagigising. Natauhang bigla si Michelle. Nagmulat siya. Sinikap umiling. Ang ibulalas na, tama na hindi niya magawa. Bilanggo siya ng mga bisig ni Gilbert na mahigpit na nakayapos sa kanya. Bilanggo rin ang kanyang mga labi na angkin ng mariin at maalap nitong paghalik. Nakasandal noon si Michelle sa mesa. Ang pang-upo niya'y tamang-tamang nakasapo sa gilid niyon at nakapwesto si Gilbert sa kanya. Na bawat segundo'y papadiin ang pagkiskis sa katawan niya. Ang balak ni Gilbert na papag-initin si Michelle ay hindi nangyari. Natauhan ang dalaga. Si Gilbert ang dinatnan ng pagkahibang na malulunasan lang sa pag-consummate ng sinimulang intimacy. Inipon ni Michelle ang kanyang lakas, saka itinulak si Gilbert palayo sa kanya. Nagitla ang binata. Parang hindi makapaniwala na magagawa ng dalagang kumalas sa pangako ng buong gabing pakikipag-sex sa kanya. Kalilimutan kong nangyari ito, kalmadong sabi ni Michelle. And don't get ideas, even if I kissed you back. Nakalimot ako. I'm sorry, but you should be sorry too. Nakamata lang sa kanya si Gilbert. Hindi pa rin ito makapaniwala. At kung ako ikaw, suhestyon ni Michelle,
Diretso ako sa banyo. Take a cold shower. Good night. Madilim ang ekspresyon ni Michelle paglabas sa silid. Kinagalitan niya ang momentary weakness na muntik nang magpalimot sa kanya. Agad niyang inilak ang kanyang pinto pagpasok sa sariling kwarto. Ni anino ng ngiti ay wala sa kanyang mukha. Muntik nang mawaglit sa puso at isip niya ang pangako sa sariling tanging si Edmond lang ang una at huling lalaki sa kanya. Ngunit nasaan ba si Edmond? Paimpit na umiyak si Michelle bago siya nakatulog. She missed him a lot. Ngunit talagang hindi na sila pwedeng magkatuluyan pa. Nang umaga na lang nagawang ngumiti ni Michelle. Natanto niya na hindi pala siya santa. Na capable pala siya ng kasalbahihang hindi kaagad-agad maaamin ng kahit sinong babae. Dala niya hanggang sa opisina ang pilyang isiping iyon na kaya niyang manukso ng lalaki. Ang pasakayin iyon hanggang sa puntong akalain niyong makikipag all the way siya. Tapos ay hindi pala. Pagkagunita sa ekspresyon ni Gilbert nang bigla niyang iwan iyon sa aklatan, napangiti ang dalaga. Noon niya nalamang katawa-tawa pala ang itsura ng lalaking nabitin sa pananabik at pag-asam sa wala. Walang balak si Michelle na gawing katatawanan si Gilbert. But could she help it? At least, naaliw siya ng araw na iyon. Hindi siya laging ganoon, kaya nga nagtaka si Tanya. Ang laging mood ni Michelle ay seryoso, formal, unhappy. Dahil kay Edmond. Ang pansamantalang itinuring na katatawanan ni Michelle ay naging kaligayahan naman ng kanyang PA. Tinawagan ito ni Gilbert pagkatapos ng lunch break. Pwede kang mag-undertime? Tanong ni Gilbert sa telepono. What for? Masungit ang tono ni Tanya. Sinabi ni Gilbert kung ano ang gusto nitong gawin sa kausap. Napahagik-hik si Tanya, parang kiniliti ng 3 demonyo. Pero bigla rin itong natigilan. May naalala. Nito, baka pagkatapos mong gawin sa akin yung sinabi mo, Gilbert, magmamadali kang umuwi sa isa mo pang bahay. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Gilbert. Alam mo, sabi ni Tanya, kung anong ibig kong sabihin, bruho ka. Nagsiselos ka na naman, sabi ni Gilbert. Parang hindi ko alam na noong araw mo pa gustong babaeng yun. Usig ni Tanya kay Gilbert. Sabihin mo lang kung ayaw mo, ani Gilbert. Sinabi ko bang ayaw ko? Sabi naman ni Tanya. Good. Anang binata. Ayokong pumunta sa kondo mo. Sabi uli ni Tanya. Ikaw na lang ang pumunta sa apartment ko. Para magselos ka na naman? Tanong ni Gilbert. Noong last time na pumunta ako sa apartment mo, muntik man ang awayan ng flatmate mo. Wala na si Peachy, sabi ni Tanya. Matagal na akong walang kasama sa apartment. Oh, hindi makapaniwala si Gilbert. Pinalayas mo ba si Peachy dahil pinaghinalaan mong pinapatos ko rin? May talim ang tinig ni Tanya. Nito. Hindi ko siya pinalayas. Basta na lang siya hindi sumipot. In-report mo ba sa mga pulis? Usisa ni Gilbert. At bakit ko gagawin yun? May talim pa rin ang tinig ni Tanya.
ni hindi ko alam kung ano ang tunay niyang pangalan. Nasabi niya minsan, sa club lang niya ginagamit yung Peachy. Malay ko kung may sinamahan lang yung customer sa kung saan. At isang araw, bigla na lang susulpot uli sa apartment ko. GRO sa isang malaking nightclub sa Quezon Avenue ang kasamang iyon ni Tanya sa apartment sa Santa Mesa. Anong oras mo ako gustong lumabas sa opisina? Tanong ni Tanya kay Gilbert. Mabilis ang sagot ni Gilbert. Nito, mas maaga, mas mabuti. Kagabi pa ako nang gigigil, Tanya. Baka sabi mo lang yan, ha? Tanong ni Tanya. I'm serious, sabi ni Gilbert. At kung ibig mong malaman kung gaano ako kaseryoso, I'll stay overnight in your place para makabawi ka sa mga tampo mo sa akin. Iyon ay kung okay sa'yo. Tumawa si Tanya. Kailangan pa ba siyang tanungin yon ni Gilbert? Come on, magpaalam ka na sa boss mo. Udyok ni Gilbert na medyo nakainom na. I'm feeling so hot, Tanya. And I'm not talking about the weather. Impit na humagikhik muli si Tanya. This time, hindi na lang 3, kundi parang 13 ang mga demonyitong kumiliti sa kanya. Paglipas ng kiliti, mabilis na nag-isip si Tanya ng iimbentohing dahilan para makapag-undertime sa trabaho. Nag-overtime si Michelle. Gusto niyang pagdating sa bahay ay tulog na si Gilbert. O kung sakaling gising pa ito, dediretso siya sa kanyang silid para matulog na. It turned out, hindi niya kinailangang gawin iyon. Nagpasabi si Gilbert sa isang katulong na hindi muna ito uuwi ng gabing iyon. Tinanggihan ni Michelle ang alok na hapunan ng katulong. Nagpaakyat na lang siya sa kanyang kwarto ng hot milk. Ininom iyon ng dalaga pagkagayak para matulog na. Lingid kay Michelle, iyon ang huli niyang pagtulog doon nang walang grabing bagabag sa puso. Malinaw na hindi nawawaglit ang pag-ibig ni Michelle kay Edmond. At sa susunod na kabanata, higit na mas lilinaw na hindi rin nawawala ang pag-ibig ni Edmond kay Michelle. Ngunit may mga palatandaan na magkakaroon ng dagdag na hadlang at panganib ang pag-iibigang iyon ni na Michelle at Edmond. Abangan